Ako, si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinag-iingat ang mga residente sa panganib ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas ngayong linggo. Malacanang ipinagpaliban muna ang implementasyon ng bagong Media Accreditation Guidelines. COMELEC nilinaw na hindi kabilang ang medical at burial aid ng DSWD sa ayuda ban ngayong eleksyon. Party list nominee patay matapos batlin ng riding in tandem. At state of emergency idineklara sa Spain, France at Portugal dulot ng total blackout ng kuryente. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang mga residente sa Sorsogon sa panganib na dulot ng pagputok ng Bulkang Bulusan nitong Lunes ng umaga. Inaabiso ng mga residente na iwasan ang pagpunta malapit sa bulkan o sa loob ng 4-kilometer radius na permanent danger zone. Paalala ng DOH, maaaring pumasok ang ashfall sa baga kung kaya't pinagsusuot ang komunidad na nakararanas nito ng face mask, pantakip ng mata, long sleeves at pantalon. Sakaling mga ilangan ng atensyong medikal, maaaring tumawag sa DOH Hotline 1555 o Bicol DOH Hotline. Tinupok naman ng sumiklab na sunog ang tirahan ng daang-daang katutubong Badjao nitong linggo, pasado alas 11:45 ng hating gabi sa Barangay Malitang, Batangas City. Tumagal ng 2 oras at 37 minuto ang sunog bago naideklarang fire out ng mga bombero. Kilala ang lugar bilang Badjao Community sa probinsya ng Batangas, kung saan naninirahan sila sa tabing dagat, kung saan malakas ang hangin na nagpaliyab lalo sa apoy. Wala mang naisalbang gamit, wala ring nasaktan mula sa sunog na hanggang sa ngayon ay di pa matukoy ang pinagmulan ng apoy. Bad news naman po para sa ating mga motorista dahil muli pong magkakaroon ng dagdag piso sa kada litro sa presyo ng gasolina ngayong linggo. Tataas po ng 1 peso and 35 centavos kada litro sa presyo ng gasolina. 80 centavos naman sa kada litro ang idadagdag sa diesel at 70 centavos kada litro naman ang itataas ng kerosene. Itinuturong dahilan sa pagtataas ng presyo ay ang patuloy na paghihigpit ng crude supply sa mga global market. Ayon sa Department of Energy, kasunod ito ng pagpataw ng panibagong sanksyon ng United States sa oil shipping network ng Iran at pagbaba sa mga inventaryo ng krudo sa US. Samantala po, nagbukas na ang kauna-unahang Persons with Disabilities o PWD Center sa Bangsamoro Region. Ito'y para suportahan ang mga PWD sa lungsod at karatig probinsya nito. Ang mga PWD Center na kamakailang pinasinayaan sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City ay magbibigay ng social rehabilitation at capacity building programs upang tulungan ang mga PWD na mas maging productive. Ang 2-story PWD Center ay may mga silid para sa vocational at social rehabilitation workshops at mga espasyo para sa computer literacy, pagluluto at massage therapy training sessions. Mayroon din itong mobility support structure sa mga banyo at ibang pasilidad upang matiyak ang kaligtasan at convenience ng mga PWD. Sa ating pong weather forecast, nabalot ng haze ang Metro Manila nitong Lunes kung saan nasaksihan ang mababang visibility.
Nilinaw ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA na dulot ito ng polusyon sa hangin at hindi kasalukuyang aktibidad ng bulkan. Ang haze ay nabubuo kapag ang mga polusyon ay natatrap malapit sa lupa dahil sa makulimlim na panahon kung saan pinipigilang ma-disperse sa hangin. Bagamat panandalian lamang na aktibo ang haze, mapanganib pa rin ito lalo na sa mga may problema sa paghinga. Susunod sa News Force. BI naharang ang 3 biktima na nagtangkang magtungo sa Bahrain. PCG sinagip ang 12 sakay ng nasirang bangka sa gitna ng karagatan sa Sulu. Malacanang ipinagpaliban muna ang implementasyon ng bagong media accreditation guidelines. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.